Morning, everyone. I invite you to engage your time in worship. And as an act of worship, let's read this Bible verse in Psalm 103, 1 to 5, and 20 to 22. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things so that your youth renewed like the eagle. Bless the Lord, you his angels, mighty in strength who perform his word. Bless the Lord, all you his hosts. You serve him doing his will. Bless the Lord, all you works of his, and in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Let's give a big clap to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your word. We praise you, O God, and we glorify you. Praise him, you heavens and all that's above. Praise him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Yes, Lord, you're truly our great God. Praise him, you heavens and all that's above. Praise him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonders, great in Zion, King over all the earth. Hallelujah! Hallelujah! Truly that you are God, who is always great in all power, in all glory, and in all honor, Lord. And you are God who is always holy, Panginoon. We worship, we magnify your name, God. Yes, thank you.
is none like you. You are holy, holy. Glory to you, my Lord. I sing your praises forever, deeper in love
praise and we give you thanks, O God. Kami ay lumalapit, nagsusumamo, Panginoon, sapagkat kayo lamang ang Diyos naming pinapupurihan, O Lord. Kami ay nagpapakumbaba, O God, sapagkat Ikaw lamang, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na siyang dakila, O God. Hallelujah. Hallelujah. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. We bring you back all the glory, thanksgiving, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes. We praise the name of the Lord Jesus Christ. At sa pagkakataong ito, magandang umaga sa lahat, sa mga viewers natin. At ito po ay napakahalagang araw sapagkat ito po ang araw ng mga mother. So, Mother's Day po ngayon. Kinararangal po namin ang mga magulang, ang mga ina ng tahanan. We honor you. At dahil sa inyo, nandito kami. So, we greet every mother. Happy and blessed mother sa araw na ito sa inyo. And we pray na kayo ay palaging merong kalakasan sapagkat kayo ang ina ng tahanan. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Hallelujah. Praise God. Sa pagkakataong ito, ay mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon. So, we are familiar every day about what's happening in our country. Hindi lamang po sa ating bansa, gayon din sa ibang mga bansa. Our mind is already set on this new normal. And whatever changes happen, it is in the hands of the Lord. Wala po tayong magagawa. Ngunit the saddest thing is that sa pagkakataong ito, yung tinatawag na mortality rate dito sa ating bansa is continuously going on. Malungkot sapagkat minsan sa ating pagtapat sa television o sa mga balita, minsan maririnig po natin na si ganito pala ay pumanaw na. Bakit? Sapagkat prevalent ngayon ang kamatayan. Life is like a penny. It is like a cent that it can be easily lost. And the life, it can easily vanish, fade away, and pass away. Ganito po ang buhay sa ngayon. Mahalaga po ang buhay ng tao. Ngunit ito nga po ang sinasabi natin, napakalungkot kung halimbawa, matutunghayan natin, yung kilala natin ay biglang pumanaw na pala. Si ganito pumanaw na pala. Oo. Ganito siya.
tinatalakay natin kung ano ang kanyang ginagawa. We identify himself by the things that he has done. So, napakahalaga po na malaman natin kung sino yun tao na yun. Lalong-lalo na kung halimbawa, ang taong involved ay minsan mahal natin sa buhay. So, life is very, very short. At ang kailangan po natin sa buhay natin ngayon, dahil pandemic, we must know how to identify one another. Ang maganda nga po nyon, mga kapatid, kilala pa natin ang bawat isa sa atin. We can identify each one of our brethren. At kung titignan po natin, no, yung tinatawag na identification, alam nyo po ba na mayroong batas na pinasa last August 2018, ito po yung tinatawag na PhilSys. Alam nyo po yung PhilSys? Philippine National Identification System Law. Hindi po ako nagpo-promote. Pinaalam ko lamang po sa inyo. Sapagkat ito po yung government platform para sa lahat ng Pilipino para magkaroon ng national ID. Including resident aliens. Kasama po dito ang mga aliens. Okay. Dito sa ID system law na ito, ang bawat isa ay kinukuhanan ng biometrics. At hindi lang po biometrics, lahat ng mga detalye patungkol sa tao ay kinukuha po. Yung edad, pangalan, at ang importante dito, dapat may muka. Lahat naman ng tao may muka. Amen ba? Okay. So, ang importante may muka, ibig sabihin po nyon, may picture. Para ma-identify po natin ang tao. Okay, mahirap po yun. Kung halimbawa, ang isang tao ay pumanaw na sa pamamagitan ng mga masaklap na pangyayari, hindi po natin ma-identify ang tao, lalong-lalo na kung wala na siyang muka. But then, kung mayroon siyang national ID, we can identify them. Bakit ko sinasabi ito? Because our passage will be the identity reality. At ang ating pong passage na ngayon ay titingnan po natin sa Luke chapter 9, verse 18 to 22. Ang sabi doon, once, when Jesus was praying in private, and his disciples were with him, he asked them, "Who do the crowd say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others that one of the prophets of long ago has come back to life." Ang sinasabi dito, "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "God's Messiah." Manalangin po tayo sandali sa pagkakabasa ng banal na salita. Diyos amang dakila, maraming salamat po sa inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, na selyuhan mo, Panginoon, ang aming gawain na ito upang ang kapahayagan mo ay makarating sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga viewers. We pray, O Father God, that you give your servant the anointing of the Holy Spirit and allow, O Father God, wisdom so that the substance of your word, O Father God, will be received intently by each and everyone. Lord, we thank you for your words.
We thank you that you will be lifted up in our front for your glory, O Lord God. Maraming salamat sa inyong lahat ng papurit pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. This we pray. Amen and amen. Okay. Dito sa ating passage, makikita po natin dito ang isang tagpo na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nananalangin. Jesus was in agony, praying during this time. At ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay nga po na mayroon siyang hinihiling sa ating Diyos Ama. At patuloy na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang nandoon siya sa tema na kung saan He is in need of an answer from the Father in heaven. Okay. At sa pananalangin ng ating Panginoong Jesucristo, this is very common sa bawat isa sa atin because every one of us pray. And if we pray, we want to know something. We are searching for anything. We are searching but we cannot find it. But then, in Jeremiah, sinasabi ni Jeremiah sa 33 verse 3, sabi doon, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Sa ating pananalangin, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon Diyos, once we pray, we are asking for something, we are searching for something. Brethren, please hear our God. If we will call to our God. Tumawag po tayo sa ating Panginoon Diyos, and kahit na yun unsearchable things, sabi din dito ni Jeremiah, ay ipagkakaloob po sa atin. This time, the Lord Jesus Christ wants an answer. Gusto ng ating Panginoong Jesucristo ang sagot. Okay. Gusto niyang malaman, gusto niyang ma-identify yung kanyang sarili. That's why He is in this position of praying, and in praying, all of us, every believers, pray. Lahat po tayo nananalangin. Ngunit, depende yon sa ating pananalangin. Mayroong prayer meeting na kung saan tayo po ay nananalangin ng mga bawat concerns. Hindi lamang po dito sa ating bansa, ganun din sa ating iglesia. So, we pray, but then it is useless if we pray only by our lips. But in praying, ang kailangan po natin dito, we must pray intently within our spirit. Doon lang po nagkakaroon ng tunay na focus tayo sa ating Panginoon Diyos once we pray within our inner man and pray in our spirit. Hindi lamang po na tayo ay nananalangin sa pamamagitan ng ating bibig. Kaya dito sa tagpong ito, sa next slide, makikita po natin na prayer brings insights to oneself identity. Okay. Ang ating Panginoong Jesucristo, gusto niyang ma-identify yung kanyang sarili. Not that Jesus Christ doesn't know Himself. Hindi po sa dahilang hindi kilala ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili. Jesus Christ wants to identify Himself through His disciples. Kung ano ang pagkakilala ng mga disipulo sa Kanya. Sapagkat yun ang malaking question sa ating Panginoong Jesucristo. That's why, sa Kanyang pananalangin, it brings insights.
to oneself identity, na kung saan tayo nananalangin sapagkat hindi natin alam kung ano ang tingin ng tao sa atin, kung ano ang sinasabi ng tao sa atin, at kung ano ang pagkakilala nila sa atin. Okay. So, in here, the Lord Jesus Christ needed a personal strength. Ang kailangan dito ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pananalangin ay personal strength as Jesus set his face towards Jerusalem. Sa kanyang pananalangin, he set his face towards Jerusalem. Ano ba ang significant ng Jerusalem sa ating Panginoong Jesucristo? Very significant po ang Jerusalem. Sapagkat doon po sa Jerusalem, lahat po ng mga bagay na kanyang ina-anticipate, na kanyang inaasahan, ay magaganap doon sa Jerusalem. And in Jerusalem, as it is a place where he set his face, doon po magaganap ang kanyang kahirapan, yung pagpapasakit sa kanya, yung kanyang crucifixion, yung kanyang resurrection, yung kanyang ascension. And the very crucial thing na mangyayari na hindi alam ng ibang tao, doon magaganap ang tunay na kaligtasan ng sanlibutan. Mahalaga po yung ganitong status ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay nananalangin because he needs personal strength. He needs strength. Gusto niyang magkaroon ng kalakasan. Gusto niyang sa pamamagitan ng kanyang pananalangin ay ma-withstand niya yung lahat ng magaganap sa kanyang sarili. Because of those things that will happen in his life. Tayo po nananalangin po tayo because we would like to ask strength from our Lord God. Nananalangin tayo sapagkat alam natin na sa ibang pagkakataon tayo po ay nagiging mahina. And we need strength that comes from the Lord. Lalong-lalo na doon sa mga severe trials na ating nararanasan. At hindi po tayo magiging exempted sa lahat ng mga bagay na ito. Lahat po tayo makakaranas nito. Kaya nga, ang sinasabi natin, we ask God for a personal strength sa buhay po natin. Dahil sa alam nating mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari sa atin. Sa kapanahunan natin ngayon na pandemic, napakahalaga na dapat meron tayong kalakasan. Especially kung ang involved dito ay mga mahal natin sa buhay na nagkaroon at naapektuhan ng COVID-19. Napakahirap po. Lord, give us strength, O Lord God, in times of these things na kung saan kami ay nasasubject doon sa mga severe trials, severe sufferings. Ang buhay po ng tao ngayon ay sadyang napakabilis na kung saan ang buhay ay parang mist lamang na naglalaho. Ngayon, kaharap natin, bukas sa makalawa, wala na pala siya. At napakahirap po sapagkat having any kind of sicknesses, especially this COVID-19, it doesn't cost us cheap. With this kind of sickness, kinakailangan makapal ang bulsa mo.
Pag hindi makapal ang bulsa mo, kinakailangan mong manghiram sa bulsa ng iba. Kinakailangan na masustain mo sapagkat kung gusto nating ang ating mga mahal sa buhay ay magkaroon pa ng another life, then we will do all things. But please, call unto God for strength. Call unto God because God has an answer doon sa mga kalalagayan na sa tingin natin ay maaring hanggang doon na lamang because our life is limited. Ayan, ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya na severe trials ang kanyang mararanasan. He is asking for strength sa ating Panginoon Diyos. And this time, Jesus Christ wanted to identify himself. Not that he doesn't know himself, but that he want to identify himself through his disciples. And take note, dito sa kanyang pananalangin, bigla-bigla, he was with his disciples, but suddenly, tumigil siya sa kanyang pananalangin at in-approach niya, surprisingly, ang disciples, kanyang disciples. And perhaps this is the time that God revealed to the Lord Jesus Christ that this is the perfect timing. Perfect timing to identify himself from other person. And that is through his disciples. What about us? Kilala ba natin ang ating sarili? Pag tayo po ay nananalangin, tinatanong ba natin ang ating Panginoon Diyos? Panginoon Diyos, ito ako. Ano, Panginoon, ang tingin ng ibang tao sa akin? Panginoon, how did others identify me? Kilala ba tayo ng mga tao sa iba't ibang kapamaraanan, kilala nila tayo? But then, ang nakakaalam ng bagay na yan ay tayo mismo sapagkat ito ang sarili natin. But then, we are identified because meron tayong mga physical looks. But then, ang hindi na-identify ng tao sa atin, alam nyo kung ano yon, ang ating inner man, ang ating inner spirit. No one can identify our inner man. But other person, other people can identify us physically. Si ganito ito, dahil may mukha tayo, kilala nila tayo. So, Jesus Christ wanted to identify himself through his disciples. That's why Jesus Christ is praying for his disciples that they may have a quickening spirit from God. Sabi ng ating Panginoon, Diyos Ama, bigyan mo ng mga spirit, quickening spirit, itong mga disipulo ko. Kasi medyo ang ating Panginoong Jesucristo ay naghahangad ng isang bagay na dapat itong mga disipulo niya ay talagang kilalang kilala siya. Tandaan natin mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, almost every day kasama ng ating Panginoong Jesucristo. But then, nag-aalala ang ating Panginoong Jesucristo, itong mga disipulo ko, talaga bang kilala ako nitong mga disipulo ko? Okay. Araw-araw kasama ko sila. Kumakain kasama sila. Sa mga ministry kasama sila. But, did they really know me? Yun ang katanungan. At yun ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, that they may know Him personally. Kaya sa kanyang panalangin, He prayed that the disciples will have a quickening spirit
Sometimes, in our own self, hindi natin makita yung mga insights na dapat po nating makita sapagkat we totally depend hindi sa kilos at galaw ng banal na Espiritu, kundi we are dependent on ourselves. Marami sa kapanahunan ngayon, they set aside the Holy Spirit and everything on their action depends on how the natural things move in this earth. Sa lahat ng mga bagay na nakikita nila, nakadepende pa rin sa mga secular na bagay. We are moving doon sa mga rules and regulations dito sa sanlibutan na ito. Sa mga polisiya dito sa sanlibutan na ito. Hindi tayo gumagawa ng masama. Hindi tayo gumagawa ng hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. But then sometimes, we set aside the Holy Spirit. We follow the rules of this secular world. Nandoon pa rin tayo sa mga polisiya. We are very legalistic sa mga polisiya, but then we set aside the Holy Spirit. Kailangan po, bilang isang mananampalataya, totally dependent tayo sa banal na Espiritu. That's why Jesus prayed for His disciples, a very special revelation to identify His person, who He is. And Jesus Christ is praying that they would not hesitate to proclaim that He was the Messiah. Ito ang isang bagay. Ayaw ng Panginoon na magkamali sila doon sa kanyang pagkatao. Okay. So, He prayed to God na bigyan ng karunungan ang kanyang mga disipulo. So, ganun din naman tayo, no? Pag tayo ay nananalangin, sinasabi natin, Lord, search me. Kinakailangan, Panginoon, tingnan mo ako, saliksikin mo ako, ano, Panginoon, ang lahat ng aking dapat gagawin? Ano, Panginoon, ang mga nagawa ko na hindi naging kalugod-lugod sa inyo? So, we ask God to search ourselves. That's why, in Psalm 139, verse 1 to 4, ang sabi doon, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. And then the other verse, sinasabi sa Psalms 139, verse 23, sabi doon, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Tandaan po natin, hindi pa po tayo nagsasalita sa ating Panginoon Diyos, alam niya na kung ano ang sasabihin natin. Very omnipotent God. Just what we must do is to ask revelation sa ating Panginoon Diyos. Tunay nga na ito po ang kailangan natin, mga kapatid, na ialay natin ang ating sarili para ang ating Panginoon Diyos ay talagang masaliksik niya tayo. Tandaan po natin, walang bagay na hindi alam ang Panginoon Diyos sa atin. Walang bagay na hindi alam niya sa ating kalooban. No? Sa atin minsan, okay tayo sa ating mga kilos at galaw. Kilos at galaw ng Kristiyano, okay yan. Yan po tayo. Pero ito ang isang bagay. Ano ang laman ng ating puso? Ano ang laman ng inner man natin? Okay pa rin ba yung laman ng inner man natin? Okay. So, moving forward for identity concept, tingnan natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Jesus Christ, a great man or Messiah. At dito, sa verse 18, bigla na lang sabi dito ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa kanyang disipulo, "Who do the crowds say I am?" Nais ng ating Panginoong Hesus Kristo malaman kung ano ang popular opinion, kung ano ang social opinion ng tao para sa Kanya. Okay. So, we really don't know. Sapagkat iba't iba ang tingin ng tao sa kapwa-tao. Okay. Pag nanonood po tayo ng mga pelikula at nakikita po natin yung mga paborito nating mga actor and actresses, sometimes ang papel na kanilang action ay yung bang lagi sila ang kontrabida. Minsan sila ay mga masusungit, minsan sila ang gumagawa ng krimen. Sa pelikula yan. Pero sa tunay na buhay, okay pala sila. Itong taon ito, gumaganap sa pelikula na masama, gumaganap ito na kontrabida, pero nung nakita ko, mabait pala itong tao na to. Nako, nandiyan na naman tayo sa kalalagayan natin na kinakailangan makita natin ang identity ng tao. Mayroon pang isang French artist na si Paul Gustave Dore. Okay. Itong French artist na ito, siya ay nagta-travel papuntang Europe and he is passing the border, crossing the border. But then he found out that his passport was lost. Sabi ng gwardiya sa kanya, nasaan yung passport mo? Pasensya na po, nawala po eh. Pero po, isa po akong French artist, kilala po ako. Hindi ako naniniwala sa iyo na kilala ka. Bakit? Mapapatunayan mo ba yan? Yes, I can prove to you that I am a French artist. Sabi ng guard, sige nga. Binigyan siya ng papel, binigyan siya ng lapis. Iyang mga magsasaka na yan, na nandiyan na nakikita, i-drawing mo nga yan. Very skillfully, si Gustave Dore, drawing yun. Pagkatapos yun, nakita ng gwardiya, oo nga pala, magaling nga pala to, artist nga pala to. Okay, you can pass. So, ayaw siyang i-pass ng mga gwardiya sapagkat during that time, marami ang gustong mag-cross ng border, nagpapakilala na ako si ganito, na ako si ganito politiko, na ako ganito kilala, but then ayaw nilang maniwala. Until such time, na ito nga si Gustave Dore, no? His work confirmed his word. Kung ano ang sinabi niya, yun siya. So, tingnan po natin, ano ba ang pagkaalam ng mga tao sa ating Panginoong Kristo? The disciples must be corrected upon the concept of the Messiah. Kinakailangan makorek sila. Sapagkat kung wrong concept ng Messiah ang kanilang malalaman, tandaan po natin, we will be doomed for condemnation because of the wrong concept, because of the wrong things, what they say sa ating Panginoong Hesus Kristo. And yun ang gusto ng ating Panginoong Hesus Kristo na ma-verify dito sa mga disipulo na ito. Ayaw niyang magkamali ang mga disipulo once this question is asked to them. Sabi ng iba, honoring Jesus as a highly great man from popular opinion. Ito yung pagkakilala ng iba. Okay, and this must be corrected. Sabi ng iba, ang ating Panginoon Hesus Kristo, siya si John the Baptist. Sabi ng iba, siya ay si Elijah. And some of the prophets of long ago. Ang sabi doon, inihalin tulad rin siya kay Ezekiel, kay Jeremiah, and so forth, at kay Isaiah. Okay. So, even today, the same false confession about Christ exists in every generation. Sabi niyo dito,
He was one of the greatest teachers and prophets of all time. Ito lang ang pagkakilala nila. A great man of righteousness with great faith. A great man and prophet sent to the people of his day. But then this is the final question of Jesus Christ's identity. Verse 20, ang sabi doon, "But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "God's Messiah." Very emphatic ang sagot dito ni Peter. You are the Messiah. Messiah, the Anointed One, the Christ of God. Okay, very forceful at immediate ang sagot dito ni Peter. This is a very powerful statement. And the answer was very profound sapagkat yun nga, yung tinutukoy niya na si Christ ang Messiah, He is the Anointed One. Meaning that He is the one sent for a deliberate mission which promised the coming of the Messiah. At ito po yung Jesus was the fulfillment of all the prophecies. Ibig sabihin, nung tinutukoy ni Peter na you are the Messiah, He is a deliberate one sent for mission, qualified by God to carry out the mission of saving the humanity. At ganito naman, ang question ng ating Panginoong Hesukristo. The question is very personal. Minsan, pagtatanungin ka ng ganito, naalala ko doon sa Saudi Arabia, nung umaattend ako ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, yung nangangaral, very bold siya. Tinanong niya ang isang matandang doon, ilan taong ka na? Sabi ng 65. 65 years old ka na at ngayon ka lang nakakilala sa Panginoong Hesukristo? Parang sa tingin ko, mukhang matapang tong nangangaral na to. So, yun, parang ganito ang labas ng tanong ng ating Panginoong Hesukristo. Pag tinanong ka dito, sometimes nang ganyan, maaring ma-offend ka. But then, the question is very personal, which may offend someone for a man's eternal destiny and faith, and is determined by his answer. It will determine his answer. Man's life, death, and eternal faith is hinged on how we saw and confess Christ. Sabi sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, if you declare with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with our heart that we believe and are saved, and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ito yung sinasabi. Dito sa confession natin, kinakailangan maging firm tayo. Maging firm tayo sapagkat kung talagang kilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, then we will receive Him na tunay sa buhay natin. Jesus Christ's identity reality of His Messiahship revealed. A Messiah to be both the suffering and conquering Savior. Sa John 2 verse 19, sabi doon, Jesus answered them, destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. Ito yung ating Panginoong Jesucristo na in-identify niya yung kanyang sarili sa mga disipulo. And the disciple was right. He is the Messiah. Sa ating pagtatapos, magbibigay ako ng isang kwento. Okay. Isang kwento. Si Charles Steinmetz, okay, he is an American-German born, okay, na papasok sa Amerika, but then nireject siya. Buti na lang may kasama siyang Amerikano. Nireject siya. Bakit siya nireject? Ayaw siyang papasukin. Sapagkat ito si Steinmetz ay 4 feet lang ang taas. At kuba pa. Kaya't ayaw siya papasukin. Ang sabi ng kasama niyang Amerikano,
please pass us. Because Charles Steinmetz is a rich mathematician. Itong si Charles Steinmetz ay kilala doon sa Amerika because he developed yung tinatawag na alternating current distribution system. He is an electrical engineer and a mathematician. Matinik itong si Steinmetz. At ang tawag nga dito kay Steinmetz ay forger of thunderbolts. Ito si Charles Steinmetz ay nanatili sa General Electric Company for many years. But then he was retired. Nag-retired siya. Nung nagkaroon ng malaking problema sa electrical machine nila, itong General Electric, pinatawag si Steinmetz as a consultant sapagkat alam niya lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa electricity. So, pinuntahan ni Charles Steinmetz ang General Electric at nag-troubleshoot siya. Very, very sure siya doon sa kanyang troubleshooting. Ginawa ni Steinmetz, kumuha siya ng chalk. At pagkatapos niya kumuha ng chalk, pinuntahan niya ang defective na machine at nilagyan niya ng X na ganon. Pagkatapos niyon, siningil niya ang kumpanya. Magkano ang singil niya sa kumpanya? $10,000. Sabi ng kumpanya, wala ka namang ginawa dito eh. Inikesan mo lang tong machine ng X eh. Tapos sisingilin mo kami $10,000. Sabi ni Charles Steinmetz, yes, I charge you $10,000. You know, this chalk cost $1. And the $9,999 is the cost for marking your machine with X. Very sure siya. Bakit ko naikwento ito? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po, nung siya ay nag-suffer, nung siya ay na-crucified, nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng sanlibutan, sa tingin ng iba, it will only cost $1. Ibig sabihin, sa tao, ang akala nila, it is a loss for our Lord Jesus Christ. But praise God, He was resurrected after 3 days. And after His resurrection, He ascended to heaven. The mission was fulfilled because His identity was revealed. And the thing that He has done is not cheap. It is priceless. It is precious. It is valuable. Bakit? Because coming to the throne of God the Father in heaven, ang kanyang inalay doon ay ang kanyang sariling dugo as a sin offering for the sins of the world. And this is a perfect sacrifice. And this is priceless. Wala itong presyo. Hindi ito nagkakahalaga ng $9,999 sapagkat ang presyo nito ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Viewers, if you accept the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tandaan natin, doon sa identity reality ng ating Panginoong Hesukristo, whatever trials you are suffering, tandaan mo kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ito ay mayroong kasagutan. Whatever it is, you may change your mind, but the Lord God will not change because He is an immutable God. Call unto Him, and He will answer you because of the identity, reality that the Lord Jesus Christ is the Messiah. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito
na patuloy na ibinuhos mo sa amin ang karunungan na nanggagaling sa inyo. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit, as you hover in this place, as you are the guidance and the counsel for what we are saying, confessing everything that the Lord Jesus Christ is the Messiah. At maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi ka nagbabago at ang lahat ng bagay dahil sa inyong kapangyarihan ay mayroong kasagutan. Ang bawat naisin ng bawat isa na nandito sa harapan as a viewer, Lord God, let there be a healing touch of miracle. Kung ano man ang gusto nilang sagot doon sa kagalingan ng kanilang sakit, let it be so. Lord God, maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri sa makapangyarihan at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aking dalangin. Amen and amen and amen.